Sa dulo ng nayon, may kagubatan na tinatakasan ng mga tao dahil sa mga alamat ng halimaw na kumakain ng tao. Pero sa kabila ng takot, may mga nawawala pa ring nagtatangkang pumasok, kabilang na ang tatay ni Chito na hindi na muling bumalik. Isang gabi, habang nagbabantay sa tindahan, may narinig si Chito na pamilyar na kanta mula sa lumang music box ng kanyang tatay. Isang bagay na matagal nang nawala. Sa paglapit ng anino mula sa kagubatan, ang takot ni Chito ay nagiging totoo at ang misteryo ng music box ay tila may gustong ipaalala sa kanilang pamilya. Ako po si Chito, may ikukwento lang sana ako sa inyo. Nung 10 years old ako, may nangyaring kakaiba sa amin. Sa dulo ng nayon namin, may isang napakalawak na kagubatan. Madilim doon, kahit sa umaga. May mga alamat na kumakahlat tungkol sa kagubatan na yon. May sinasabi na may mga halimaw daw doon na kumakain ng tao. Kaya naman, walang naglalakas loob na pumasok doon. Sa kabila ng mga alamat, may mga taong nagtangkang pumasok sa kagubatan na yon. Pero wala ni isa sa kanila ang nakalabas. Isa sa mga taong yon ay ang tatay ko. Hindi ko na ikukuwento kung bakit siya pumasok doon. Basta ang alam ko lang ay hindi siya bumalik. Nagdalamhati kami ng sobra. Hindi ko maintindihan kung bakit ginawa yun ni tatay. Alam naman niya na may mga nawawalang tao sa kagubatan na yon. Pero sa halip na matakot, ay mas pinili kong maging matapang. Ako na lang kasi ang lalaki sa pamilya namin. Kaya kailangan kong alagaan sila mama at ang dalawa kong kapatid na babae. May tindahan kami sa baba ng bahay namin. Magkatabi lang yung tindahan at yung hagdan paakyat sa bahay. Ako yung nagbabantay sa tindahan. Hanggang alas 8 ng gabi, bukas yung tindahan. Minsan, umaabot pa ng alas 9 kapag may mga bumibili pa. Noong isang gabi, may narinig akong kumakanta. Pamilyar sa akin yung kanta. Kaya lang hindi ko matandaan kung saan ko narinig. Nakikinig ako ng mabuti nung maalala ko kung saan ko narinig yung kanta, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Yung tipong hindi ka makagalaw sa sobrang takot. Yung kanta ay galing sa isang lumang music box na pagmamay-ari ni tatay. Sabi ni tatay, may kapangyarihan daw yung music box na yon. Kapag pinatugtog mo raw yon, ay nagtatabuyan ng mga halimaw na malapit sa iyo. Nung mawala si tatay, ay nawala rin yung music box. Sa mga sumunod na araw, ay nakaramdam ako na may nagmamasid sa amin mula sa kagubatan. Pagbaba ko ng hagdan sa umaga, ay makikita ko yung anino na parang nakatayo lang sa dulo ng kagubatan. Parang may nagmamasid sa akin. Parang may mga matang nakatitig na hindi mo makita. Hindi ko sinasabi kina mama. Baka kasi matakot sila, pero sa loob-loob ko, gustong-gusto ko nang sabihin. Hirap na rin ako sa takot. Nung bata pa ako, may isang matandang lalaki na nagsabi sa akin na may halimaw daw na nakatira sa kagubatan na yon. Isang malaking halimaw na may kakayahan na mag-disguise bilang tao. Sabi ng matanda, yung halimaw daw na yon ang dahilan kung bakit nawawala ang mga taong pumapasok sa kagubatan. Pinapatay daw ng halimaw ang mga tao at kinakain. Kapag naaalala ko yung sinabi ng matanda, ay kinikilabutan ako. Lalo na kapag nakikita ko yung anino na yon. Isang gabi, habang nagbabantay ako sa tindahan, ay nakita ko yung anino na yon. Papalapit siya sa bahay namin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Nanginginig yung mga tuhod ko. Hindi ako makasigaw. Unti-unti siyang lumalapit. Yung mga hakbang niya parang may bigat na nagdadala ng lamig sa paligid. Nakikita ko na yung hugis ng katawan niya. Malaki siya at parang may mga kamay na umaabot sa akin. Napapikit ako. Tapos ay bigla na lang akong tumakbo paakyat sa hagdan. Iniwan ko yung tindahan. Hindi ko na naisarado yung mga bintana. Hindi ko na rin naisara yung pinto. Pagpasok ko sa bahay, ay narinig ko yung music box na tumutunog. Galing yun sa kwarto nila mama. Nakalak yung pinto ng kwarto nila mama. Kaya kumatok ako.
Si Mama ang nagbukas ng pinto. Nakaupo siya sa kama at hawak niya yung music box ni Tatay. Sabi niya, ako raw ba ang nagdala ng music box? Kasi narinig daw nila yon na tumutunog, kaya nagising sila. Halata sa boses ni Mama yung kaba, parang may inaasahan siyang hindi maganda. Hindi ako sumagot kay Mama. Pero sa isip ko, kung hindi si Mama ang nagdala ng music box ay sino? Parang may bumabalik na alaala na hindi ko maintindihan, na para bang may gustong ipaalala sa amin si Tatay. Sa kwento ni Chito, natutunan natin na minsan ang mga alaala at bagay na nawala ay may kakayahang bumalik para magbigay ng babala o paalala. Maraming salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, sana'y manatili kayong ligtas at laging magbantay sa mga anino sa paligid.